May bago na naman tayong recipe na share sa inyo mga mommies na pwede nyo bagitaan at syempre isa-serve nyo na pang merienda sa buong pamilya. Napakasarap nito at syempre mas pina-healthy natin. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong 1 bar o butter cup or pwede ding 1 cup o butter yung gamitin. Gumamit na ako dito ng parchment paper. At siya nga pala mga mommies, ang ating ginamit na size sa ating molde is yung small size na leche flan panera. Ayan, naglagay tayo ng 1 cup of white sugar sa ating butter at cream natin ito gamit ang ating hand mixer until light and creamy. Ang speed natin dito nasa 1 lang and make sure na ma-fully mix natin ang lahat ng mga ingredients by scraping the sides of it. And ito na after a few minutes, naging light and creamy na ito. Sa isang bowl, mag-crack lang tayo ng 5 pieces of large eggs. Ang purpose nito is para hindi masayang ating mga ingredients kapag may spoiled egg tayong may lagay sa ating mixture. Ayan, inilagay na natin ng paisa-isa ang ating egg. Ang speed natin dito is nasa 1 lang. I-continue lang natin until na may lagay natin ang lahat ng mga itlog. Mag-add din tayo dito ng 1 teaspoon of vanilla. Mix until fully combined. Sa isang lagay naman, mag-sieve tayo ng 1 cup of cake flour at saka 3/4 cup of all-purpose flour. Nag-add din tayo ng 3/4 teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of fine salt. Sieve lang natin. At ito na ang ating dry ingredients. Sa ating wet ingredients naman, nag-add tayo ng 1/4 cup of creme densada. Pwede din 1/4 cup of evaporated milk mga mommies. At dito, i-add na natin or incorporate na natin ang wet and dry ingredients. A spoonful at a time lamang mommies para sakto talaga ang pagka-mix at ma-fully incorporate lahat ang mga ingredients. After natin ma-fully mix ang wet and dry ingredients, nag-add na tayo ng 1/2 cup of grated carrots, 3 tablespoon of raisins, and 3 tablespoon of walnuts. Optional lang po ng walnuts mga mommies. Kung walang available, pwede ding peanuts. At dito gumamit tayo ng small size leche flan llanera. Naglagay tayo ng 3 tablespoon lang sa ating molde. Huwag punain mga mommies kasi tutubo pa ang ating mixture. Ito i-bake na natin but pinipreheat muna natin ang ating improvised oven or kawali for 5 minutes before natin isalang. I-bake natin ito for 25 to 30 minutes until toothpick comes out clean. Bake over low heat. Yes po, low heat lang po mga mommies para hindi masunog ang ating niluluto. At sa ating oven naman, i-bake natin ito for 50 to 60 minutes. Gumamit pala tayo dito ng 4 by 6 inches square cake pan. Ayan, after 25 minutes, ito na ang ating niluto sa ating kawali. Ang bango at perfectly baked and cooked. Let it rest for 10 minutes before natin i-unmold. At ito, tinutoothpick test natin. At when it comes out clean, that means luto na ang ating moist carrot butter cake. Papalamigin muna natin ito ng mga ilang minuto. Now, i-check naman natin ang ating niluto sa oven. So after 55 minutes, ito na luto na ang ating cake. Ito toothpick test muna natin ito to make sure na fully baked talaga ito bago natin kunin sa oven. And when it comes out clean, that means luto na ito. Papalamigin muna natin ng mga 10 minutes before natin i-unmold. Ito na, after 10 minutes, i-unmold na natin ang ating cake. At syempre, excited na talaga tayong tikman ito dahil napakabango. At syempre, nakakatakam tikman. Excited talaga mga anak ko, tikman ang ating nilutong moist carrot butter cake. At ito na ang ating niluto sa kawali or ang ating improvised oven. O diba, ang ganda rin ng pagkaluto. At kahit wala tayong oven, pwede na tayong magluto ng cake sa bahay. Ito na, islice na natin at syempre ating tikman. At ito na mga mommies, makikita mo talaga ang bits and pieces ng carrots at saka yung walnuts at raisins. At ito namang niluto natin sa ating oven. Nagdi-differ lang talaga ang dalawa sa kulay. Dahil ang oven is mainit sa itaas at saka sa ibaba. Whereas yung improvised oven naman is sa ibaba lang ang init nito. But sa texture at sarap naman, same lang ang dalawa. Ito na mga mommies, napaka-fluffy ng ating cake at napakasarap. Sakto lang talaga ang timpla nito, yung tamis na hindi nakakaumay. But syempre kung gusto nyong maging mas patamis pa, magdagdag kayo ng sugar. Ayan lang po mga mommies, hoping yung subukan ng ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe.